Sige po, tayo magsimula na ng ating pag-aaral sa gabing ito, ang ating daily devotion. Salamat sa lahat ng makakasama. Salamat, nandito tayo sa church at kasama natin ang buong music team. Okay, so tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral ng chapter 36 ng Aklat ng Isaiah. Nasa talatang 4 tayo ngayong gabi nito. So tayo muna ay magsimula sa pananalangin. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kami amang nagpapasalamat sa hapong ito sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ng panahon at kalakasan upang makapag-aral ng iyong salita. Patuloy mo kaming samahan at gabayan, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na maging sentro ng aming mga oras. Ang susunod 30 hanggang 45 minuto ng pag-aaral, mailaan po namin sa iyo ang panahon namin. Ikaw na po ang mangusap sa mga kapatid namin sa iba't ibang lugar na maka-join sa gawain po na ito at masama-sama kaming matuto ng iyong mga salita at ito ay mailapat namin sa aming mga praktikal na buhay. Nabayan mo kami at gabayan, Ama. Ikaw po ang patuloy na magturo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po sa maagang pagsama. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo nga po ay magpapatuloy sa ating talakayan, Isaiah chapter 36, verse 4. Tayo magsisimula and probably hanggang verse 7 ay tatalakayin natin ito. Kagabi ay nasimula natin ang kabanatang 36 at natalakay natin ang talatang 1 hanggang 3. At ang panimulang talata nga na ito ay nagsimula dun sa sitwasyon kung saan ang mga Assyrians o ang imperyo ng Assyria ay nagtangkang salakayin o kubkubin ang bayan ng Judah. Particularly siyempre yung sentro ng Israel ng Judah, yung Jerusalem. Si Haring Senakirib, isa sa pinakamakapangyarihang hari ng kapanahonang iyon, ay ipinadala ang kaniyang punong ministro o yung kanyang general na may pangalang Rabsake o Rabsaces. At ito ay kinausap ang mga Israelita at nagbigay ng napakaraming mga panluloko at panlalansi, mga panlalait doon sa mga Israelita. Dito nandun sila sa sitwasyon na yon, nasa may bukana, sa may malapit sa pintuang pasukan ng bayan ng Jerusalem ang mga Assyrians. Okay, so pagpapatuloy natin sa gabing ito, ang pangkalahatang tema ng chapter 36 hanggang chapter 37, ito yung pagsakop ng Assyria sa Jerusalem. Ayan, so 2 kabanata ang sinasakop nitong mga sitwasyon po na ito. At malalaman natin doon kung ano ang mga ginawang kamalian ng Assyrians, papaanong humarap ang mga Israelita sa napipintong pagbagsak ng kanilang bayan. At ganun din, ano ang naging tugon ng Diyos sa kanilang pananalangin at paghingi ng tulong sa kanila. Okay, so punta tayo sa verse 4 and 7. Tuloy-tuloy ko itong babasahin. Sabi sa verse 4, salid po ito sa magandang balita, Biblia. Ito yung common na ating ginagamit na Bible. Pagkakita sa kanila, sinabi ng ministro, magbalik kayo kay Hezekias at sabihin ninyo ang ipinapatanong na ito ng hari ng Assyria. Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Akala mo ba'y sapat na ang salita laban sa isang makapangyarihang hukbo? Sino ang inaasahan mo at ikaw ay naghihimagsik laban sa akin? Ang Ehipto, verse 6, ang Ehipto, para kang nagtutungkod ng baling tambo, masusugatan pa niya ng iyong kamay. Iyan ang sasapitin ng sino mang magtiwala sa paraon ng Ehipto. Sa verse 7, kung sasabihin mo namang kay Yahweh sa inyong Diyos kayo aasa, hindi ba ang mga altar niya sa burol ang ipinaalis ni Hezekias? Hindi ba't ang utos niya sa mga taga-Jerusalem at taga-Juda ay sa altar lamang sa Jerusalem sila sasamba? Okay, so napakaraming nilalaman ng mga talatang ito, verses 4 to 6, 4 to 7. Doon sa una, nakita natin yung nabasa natin yung direktang pakikipag-usap ni Rabsake doon sa mga tao ng Jerusalem. Magandang gabi, Pastor Claude. Salamat sa pagsama sa gawain natin. At
meron siya doong mga tanong na nakakapagduda. Kung ikaw ay isang ordinaryong mamamayan o hindi ka wala kang malalim na pananampalataya sa Panginoong Diyos, magdududa ka. Sabi doon sa verse 5, akala mo ba'y sapat na ang salita laban sa isang makapangyarihang hukbo? Yung salita ay tumutukoy doon sa kanilang pakikiusap o pagsusumamo. Yung makapangyarihang hukbo ay tumutukoy sa imperyo ng Assyria. Dahil sa kapanahon iyon, ang Assyria ang isa sa pinakamakapangyarihang bayan. Kaya nga napakayabang nila, napakataas. Masyado silang naging mapagmalaki. Lahat ng lugar na kanilang sakupin ay nagtatagumpay sila. At sila ay nakapagpalawak ng nakapagpalawak. Ang kanilang kapitolyo, yung Ninive, na mababasa natin doon sa aklat na ni Jonas, napakatitindi ng ugali ng mga tao ito. Base sa kasaysayan, sa sobrang tapang at sama ng ugali, binabalatan daw nila yung mga Israelita. Binabalatan ng buhay, pinapatay, ganun sila katitindi. No? Kaya galit na galit sa kanila si Jonas. Kaya ayaw bahaginan ni Jonas ng ebanghelyo kasi hindi dapat maligtas ang mga tao yan kasi sobrang sasama ng ugali. Kaso, iba ang kalooban ng Diyos. So, tatalakayin natin yan sa ibang pagkakataon. Noon, simple lang ang tanong ni Rabsake, sino ang ipinagmamalaki ninyo? Sino ang inaasahan ninyong tutulong sa inyo? Sa verse 6, ang Ehipto ba? Para kang humawak ng isang walang kakayahang armas. Yun ang sabi nila, yun ang equivalent doon. Sa verse 6, sa verse 7 naman, kung sasabihin ninyo na si Yahweh ang inyong Diyos kayo aasa, ay hindi ba ang altar niya sa buro lang ipinaalis ni Hezekiah? Okay, ano yung mapapansin natin dito? Isang pangungusap ng panlilin lang. Yung mga sinasabi niyang mga ribulto na ipinaalis ni Hezekiah sa burol, ay hindi ito ribulto ng Diyos. Ito ay ribulto o imahe ng iba't ibang Diyos-Diyosan na inilagay ng mga naunang hari. Kasi walang ribulto o walang anumang imahe si Yahweh. At ang tanging pagsamba na ginagawa ng Israelita, binanggit din dito, ay doon lang sa templo sa Jerusalem. So yung sinasabi dito ni Rabsake, ay magandang gabi Sir Gertrudes at si Leia. Magandang gabi Leia, salamat sa iyong pagsama. Si Leia ay nagtatrabaho sa Poland. Yan. Ang sinasabi dito ni Rabsake ng mga ribulto at imahe ay imahe ng Diyos-Diyosan. At ito'y ipinaalis ni Hezekiah para maiwasan yung pagsamba ng mga Israelita sa mga Diyos-Diyosan, which is ikinasusuklaman ni Yahweh. So makikita natin dito na nililin lang ni Rabsake ang mga Israelita. Gusto niyang sabihin na mali ang inyong ginagawa dahil yung Diyos ninyo na yan ay hindi ninyo maaasahan dahil wala iyang kapangyarihan. Parang gustong sabihin ni Rabsake na mas makapangyarihan sa Diyos ninyo si Haring Sinakerib. No, kasi wala silang, kasi nga, bakit sinabi na ganon? Parang sa panahon natin ngayon, yung mga Roman Catholic, sabi ng mga hindi born again Christian, paano kayo sasamba dyan? Wala kayong Diyos. Wala kayong ribulto. Ano yan? Naglolokohan tayo. Paano ka nagdadasal? Sino yung kausap mo? Diba? Ang lino naman sinasabi sa Bible, ang Diyos natin ay Espiritu. So dito, ang gustong sabihin ni Rabsake, paano kayo pagtatanggol ng Diyos ninyo? Wala nga kayong Diyos. Kasi wala silang nakikitang visible. Kasi sa kanila, ang gusto nilang, ang kanilang definition ng pagsamba ng Diyos ay merong nakikita. So yun, so, kaya lang, dapat, nauunawaan ito ng mga Israelita na ang Diyos nila ay walang physical o material na representation. So, ayan. Magandang gabi, Irene. Salamat sa pagsama. Ayan, sana nagkakausap si Leia at si Irene para kakanta sila. Ayan. Okay. So, ang mga talatang ating pinag-aaralan ay naglalaman ng mga masasakit na pananalita ni Rabsake na general ng Assyria upang pahinain ang loob ng mga ministro at ng mga mamamayan ng Juda. Sabi nga natin kahapon, ito ay psychological attack, saywar. Tinatakot sila. At pag sila'y natakot na, natalo na sila ng walang kalaban-laban. So parang alam mo yung
kaya mo namang lumaban sa isang pakikipagtunggali, pero dahil naunahan ka ng takot, ay sisiksi ka na lang sa sulok ng bahay mo. Wala ka nang magagawa. So parang ganon. Kasi natalo na siya ng emosyon. Si Rabsake, ang general ng Assyria, ay naghatid ng mapanuksong mensahe kay Haring Hezekiah at sa mga tao ng Jerusalem. Kinukutya niya ang kanilang pagtitiwala sa kanilang hari, sa paraon ng Ehipto. Ang damdamin ni Rabsake dito, tanging Assyria lang ang makapangyarihan sa kapanahunan na yon. Tanging Assyrians lamang ang mayroong kakayahan na manalo sa gera. Kasi nakikita na si Hezekiah, isang maamong leader, hindi matapang, hindi nananakit. So, sa panahon noon, pag ikaw ay ganun, para kang, ano ba ang tawag sa ganun, yung parang babakla daw sa panahon natin ngayon. Kasi napakamahinahon, napakabait, no? Samantalang itong mga general na kalaban niya, yung mga haring kalaban niya, talaga namang pumapatay ng tao, at pagtayo pa lang ng mga ito, nagtatakbuhan na yung mga tao sa takot. So, gano'n ang sitwasyon. Kaya sabi ni Rabsake, paano kayo ipagtatanggol ng inyong hari? Walang kakayahan yan. Wala yung kakayahan. Wala siyang magagawa. So, yun ang pinagmamalaki niya. Pero ang nilalaman nito actually, niloloko lang sila ni Rabsake. Sinisikap ni Rabsake na sirain ang kanilang pagtitiwala sa Diyos at hikayatin silang sumuko na nangangako ng kaligtasan at kasaganaan sa ilalim ng pamamahala ng Assyria. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat at naandyan ka na. Sa talatang 4 hanggang 5, kinwestiyon ni Rabsake ang pagtitiwala kay Hezekiah na nagpapahiwatig na wala siyang matibay na pundasyon para sa kanyang pagtutol. Pinagtatawanan din niya ang kanilang alyansa sa Ehipto na nagmumungkahi na ito ay isang sirang tambo na mabibigo sa kanila. I think doon sa chapter 33, may isang kabanata dito na kung saan ang Jerusalem ay nakipag-alyansa sa Ehipto. Dinala nila doon ang kanilang kayamanan, humingi ng tulong, pero bandang huli ay wala din silang naasahang tulong. Sa talatang 6, ipinahayag ni Rabsake na ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon ay hindi magiging matatag, na sinasabing siya'y dumating upang sirain ang lupain sa pamamagitan ng utos ng Diyos. So may panlilin lang na naman na sinasabi itong ministro ng Assyria, na sinasabing ang Diyos ang nagpadala sa kaniya para sirain ang Jerusalem. Again, ito ay isang panlilin lang. Bagamat alam natin, nabanggit ko rin kahapon, spiritually, ginamit talaga ng Diyos ang Assyria para pabagsakin o para turuan ang mga Israelita. Pero hindi iyon literally alam ni Rabsake. Yung sinasabi niyang inutusan siya ng Diyos ay panlilin lang din. Parang gusto niyang sabihin na ang Diyos nyo, kakampi ko, nakipagsabuatan sa akin ang Diyos nyo para ibagsak kayo. Di syempre manghihina na ng loob yung mga Israelita. Wala na silang mahihinga ng tulong kasi parang kakampi ng Diyos nila, yung kaaway nila. Ayan. Lalo pang sa verse 7, lalo pang tinutuyan ni Rabsake ang pag-aangkin ni Hezekiah ng pagtitiwala sa Panginoon, na nagmumungkahi na mahina ang kanilang pananampalataya at hindi sila ililigtas ng Diyos. Sa kalaliman, sa esensya ng pag-aaral nito, gumagamit si Rabsake ng kombinasyon ng pananakot, maling pag-aangkin tungkol sa kalooban ng Diyos at panunuya sa kanilang kasalukuyang mga kaalyado upang subukan pahinain ang paglaban ni Hezekiah sa hikayatin ng mga tao na sumuko. Parang sinasabi dito ni Rabsake na sumuko na kayo sa amin kasi wala kayong magagawa. Anumang katigasan ng ulo ninyo, matatalo namin kayo. Pero sa totoo lang, yan ay psychological warfare. Sa totoo lang, kung i-analyze mo, natatakot itong si Rabsake sa Jerusalem. Kasi alam ni Rabsake na makapangyarihan ang Diyos ng Israel, si Yahweh. Kasi itong mapapag-aralan natin sa mga nakalipas na pag-aaral na aklat, ang mga tao sa paligid ng Israel ay nanginginig sa takot sa mga Israelita. So dito sinasaywar, no? Sina-psychological warfare niya na pag ito'y nadala ko sa pananakot, di walang kalaban-laban, walang kahirap-hirap, tinalo ko na sila. Kaso hindi ganun hindi ganun kabobo o kahina ang isip ng mga Israelita. Bakit? Kasi meron silang pananampalataya sa Diyos. At ang bawat
tao ng Juda ng panahon na yon ay nagtitiwala sa kanilang hari, si Hezekiah. Bakit? Dahil nakita nila kung anong klaseng pamumuno mayroon si Hezekiah. Nakakaiba sa lahat ng mga nakalipas na mga hari nung kapanahunan na iyon. Si Rabsakeh na siyang tagapagsalita ni Sennacherib na hari ng Assyria ay maraming sinasabi. Kabilang dito yung sinasabi nating pananakot. Una, hinamak ni Rabsakeh si Hezekiah sa pamamagitan ng mensahe na ipinaabot sa kanyang mga tagapanguna. Nabanggitin natin kahapon yung tatlong matataas na opisyal ng Jerusalem, si Eliakim, si Sebna, at si Joah. Pag itong tatlong ito'y sumuko, pwede nang matalo sila. Kaya lang napakatindi ng pananampalataya at pagsunod ng tatlong ito kay Hezekiah. Ang ginawa ng tatlo, sila'y nanahimik, hindi sila direktang lumaban, pero pagkatapos magtalumpati ni Rabsakeh, sila'y bumalik sa hari. At sinumbong nila sa hari kung ano ang kanilang mga narinig, kung ano-anong mga panlalait ang ginawa ni Rabsakeh. Sa 2 Kings, ikalawang hari, chapter 18, verse 14, sinubukan pa silang pigilan ni Hezekiah sa pamamagitan ng pagbibigay ng buwis. By the way, ang ikinagalit ng Assyria sa Jerusalem ay yung hindi pagbabayad ng buwis. Kasi nung kapanahunan na yun, dahil napaka-powerful na bansa ng Assyria, ang mga maliliit na bansa na hindi sila kayang labanan ay nagbabayad ng buwis sa kanila. Kaya lang, itong si Hezekiah ay nanindigan na hindi sila magbabayad ng buwis doon sa Assyrian. Kaya sila ay nagalit sa kanila, si Sennacherib. So sa sitwasyon na to, makabasa natin doon sa 2 Kings chapter 18, na ipinatungkab ni Hezekiah ang lahat ng ginto sa templo at inalis ang laman ng pilak. Subalit hindi sumapat ang ibinayad na ginto ni Hezekiah. Nagbayad na siya, parang nagsuhol na siya, pero hindi pa rin nasiyahan ang Assyria at ipinasalakay pa rin sila. Mababasa din natin yan sa aklat ni Propeta Nahum. Magandang gabi, Pastor June. Salamat at napadaan ka, at kay Sister Alona Basilio. Salamat po sa inyong pagsama sa ating gawain. Okay. Mauunawaan natin sa talatang ito mula sa 2 Kings chapter 18 na si Hezekiah ay huminto sa pagbabayad ng buwis sa Assyria kapalit ng proteksyon mula sa Ehipto na posibleng nag-alok ng mas murang proteksyon. So parang ganun ang sitwasyon. Maalala na sa kabanatang 30 ng aklat na ito, pinarusahan ng Diyos ang Israel dahil sa pagtitiwala sa Ehipto, sa halip na humingi sa kanya ng patnubay. Sa talatang ito, kinuwestiyon ng Assyria ang iniisip nilang pagtitiwala ng Juda sa Ehipto, yung binabanggit doon sa verse 5. Subalit kaiba ang binanggit sa kabanatang 30. Ang ninanais ng Assyria sa Juda ay sa kanila magtiwala. Nagkaroon ng, kumbaga sa panahon natin, professional jealousy. No, kasi ang Egypt at Assyria ay magka-level sila. Parehong powerful na bansa na at makapangyarihan. Hanggang sa kasalukuyang panahon, ang Ehipto ay nag-i-exist pa pero wala na rin yung kanyang kakayahan. Hindi na rin siya ganun ka-powerful. In fact, mga alila na rin ng mga Arabo ang mga Egyptians. No? Okay. Binibigyang diin din ng talata ang mga kahihinat na ng paglalagay ng pananampalataya sa makalupang kapangyarihan sa halip na sa Diyos. Ang imahe ng isang basag na tambo na binabanggit doon na ikinumpara sa Ehipto na tumutusok sa kamay ng isang sumandal dito o humingi ng pag-asa ay naglalarawan ng kawalang kabuluhan sa panganib na pag-asa. Iginiit ng Assyria na ang anumang tulong o nagre-represent ng tungkod na maaaring matanggap ni Hezekiah mula sa Ehipto ay magiging isang kapinsalaan. So dito, again, hindi lang siniraan ni Rabsakeh ang mga Israelita sa Diyos, ibinagsak din nila ang Ehipto. Kasi gustong ipakita ng Assyria na sila lamang ang maaasahan. Sila lamang ang may kapangyarihan sa kapanahunang iyon. Ayan. Sa Biblia, ang Diyos sa maraming pagkakataon na nagtuturo sa kaniyang mga tao, ang mga Israelita na huwag magtiwala sa Ehipto at manatili sa kanilang lupain. Ang paggamit ng Ehipto bilang simbolo ng huwad na pag-asa
at nabigong pagtitiwala ay makabuluhan sa talatang ito. Sa buong lumang tipan, madalas na nilalarawan ang Ehipto bilang isang bansa na kumakatawan sa makamundong kapangyarihan. So, ang labanan na nangyayari ay labanan ng mabuti at ng masama. Yung labanan ng pagtitiwala sa Diyos, laban sa pagtitiwala sa mga tao o dito sa mundo. Yung pagtitiwala sa Assyria at sa Ehipto, ito'y simbolo ng pagtitiwala sa mundo o sa kapangyarihan ng tao. Samantalang yung pananatili ng pagtitiwala sa Diyos, so ito'y spiritual at makapangyarihang pagtitiwala. Matatagpuan sa mga talatang ito ang mga tema na kinabibilangan ng pagtitiwala, katapangan at pananampalataya sa Diyos sa gitna ng mahihirap na kalagayan. Ang pagtitiwala ni Haring Hezekiah sa Panginoon ay sinusubok at ang pagtugon sa pagsubok na iyon ay naging pangunahing tema sa buong talata. So ano ba nangyari? Matapos na magsalita si Rabsakeh at ito'y narinig ni Eliakim, ni Sebna di Jowa, sila'y umuwi sa palasyo at inireport kay Hezekiah ang mga panlilinlang ni Rabsakeh. Dahil dito ay nalungkot si Hezekiah. Siya ay naghubad, pinunit niya ang kanyang kasuotan at nagbihis siya ng damit na sako na ang tawag doon yung sa patay, no? Panluksa, damit panluksa at nagsimbolo ng matinding kalungkutan. At ang ginawa niya, siya ay dumulog sa Panginoon. Siya ay nanalangin at nagpadala siya ng sulat kay propeta Isaiah. At ito'y matatalakay natin kung anong naging tugon ni Yahweh sa panalangin ni Haring Hezekiah. Ang dakilang hari na ito, si Sennacherib, ay nagre-represent ng lahat ng makamundong kapangyarihan, lahat ng uri ng kasamaan at mamaliit sa mga tao o sa mga bayan na walang kakayahan. Ang talatang ito'y makikita bilang isang tawag na sa katapangan at katatagan sa harap ng kahirapan. Ang tugon ni Haring Hezekiah sa hamon ni Rabsakeh sa bandang huli ay magtatakda ng kapalaran ng kaniyang mga tao at ang kaniyang hindi natitinag na pagtitiwala sa Panginoon ay nagsisilbing halimbawa ng matatag na pananampalataya sa gitna ng kaguluhan. Nabanggit nga natin kahapon na napakasensitibo ng desisyon na ginawa ni Haring Hezekiah. Hindi ito simpleng desisyon lamang na pag ginawa niya o pag nagdesisyon siya ng ganon ay okay lang, walang mangyayaring masama. Kaya lang, ang pinanghahawakan dito ni Hezekiah sa desisyon niya, hindi lang siya ang maaapektuhan, kung hindi ang buong bayan ng Israel. Kaya nga, buong bayan ng Judah. Sa isang pagkakamali na desisyon ni Hezekiah, pwedeng mabura sa mapa, mabura sa mundo ang bayan ng Diyos. Ang Israel, yung isang kaharian ay nabihag na ng Assyria ng kapanahunan na to at natitira na lamang ang Judah. At ito, niloloko na naman sila ng Assyria. Pero makikita natin kung paano nanindigan si Hezekiah. Ang isang bagay na dapat nating makita, pwede nating ilapat sa ating kapanahunan ngayon, paano magdesisyon ng isang leader, at natalakay din natin kahapon. So napakarami nating natalakay sa buhay ng isang pastor. Minsan yung mga desisyon nito sa loob ng iglesia ay hindi pinapanigan ng maraming tao. Meron tayong tinatawag na spiritual decision, godly decision, at meron tayong tinatawag na popular decision. Pag sinabing popular decision, pwedeng matuwa ang mga tao, makita niya nakakampihan nila yung hari. Bakit? Kasi ang desisyon pwedeng pumabor sa mga tao. Kaya lang, yun bang popular decision na yan ay desisyon na nagmumula sa Panginoon. So yan ang ating tatandaan. Hindi ganun kasimple na maging tagapanguna o maging leader. Napakahirap ng mga bagay na ito. Kaya sa mga susunod na talata, atin pa rin matatalakay at mapapag-usapan kung anong mga naging desisyon ni Haring Hezekiah at bakit siya tinagurian na kahawig ni Kristo. Magandang gabi, Ate Jessa. Salamat sa iyong pagsama
Sa pagwawakas natin, sa talakayan sa gabing ito, ang mga talatang ito ay nagsisilbing paalala ng patuloy na pakikipaglaban sa pagitan ng puwersa ng mabuti at masama, ng matuwid at di matuwid, at ang hindi natitinag na pagtitiwala sa Diyos sa harap ng kahirapan at pang-aapi. Sa buhay nating mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon, masusukat lagi sa harap ng kahirapan at pang-aapi ang pagkakaroon natin ng tunay na pananampalataya. Dali natin yung sitwasyon natin bilang mananampalataya sa sitwasyon ng Israelita. Nandyan yung kaaway, papatayin ka na, bibihagin ka na. At ang sabi sa iyo, kumampi ka na sa akin, kalimutan mo na ang Diyos mo, wala namang magagawa sa iyo ang Diyos mo. Ano ang ating desisyon? Yung Diyos mo na yan, hinahayaan ka maghirap, wala kang makain. Lumipat ka na sa akin yayaman ka. Ano ang ating desisyon? Pwede po kayong magbigay ng komento ninyo. Karamihan sa atin dito, si Irene, sino pa ba? Si Leia, ito yung mga galing sa Winner Church lahat eh. Ayan po, baka marinig tayo. Ayan. So, ano ang paninindigan na mayroon tayo bilang mananampalataya? Ang Touching Lives ay dumaan sa sitwasyon ng mabibigat na araw na ako mismo bilang pastor, bilang tagapanguna ay nakaranas ng mga hindi maintindihang posibleng desisyon na hanggang ngayon ay hinihingi natin pinapanalangin sa Panginoon. Magsasara na ang church, isasarado na natin ito. Pero, ayun nga, napakahirap ng ganoong desisyon. Pero, biyaya ng Panginoon ay nagtutuloy-tuloy naman. At sa napakaraming pagkakataon na naranasan natin ito, ang isang maling desisyon ay magdadala lalo sa isang mas matinding kamalian at pagkapahamak. Pero ang tamang desisyon na nakaayon sa kaparaanan ng Diyos, sa una mahirap, hindi ito popular, pwedeng nag-iisa ka lang, maiwanan ka, wala na ang mga taong susuporta sa iyo, iiwanan ka dahil hindi nila nagustuhan ang desisyon mo, hindi sila pabor, pero kung maninindigan ka, basta't kasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka. Hindi kinakailangan ng majority na kampi o ng popular na desisyon, basta't ikaw ay nasa panig ng Panginoon. Tatandaan po natin yan. Kaya napaka-importante na kilala natin ang Diyos. Ano ba ang kakayahan ng Panginoon, ng Diyos na ating sinasamba? At ano ba ang kakayahan ng mundo? Yun bang ating magiging pananaw at desisyon ay nakaayon sa sinasabi sa Biblia? Ito ba yung ating natutunan? Kaya mga kapatid, patuloy ko kayong hinahamon na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos at patuloy na magpasaliksik sa Panginoon sa mga bagay na dapat nating maunawaan. Lalo na itong mga kabataan na kasama ko dito sa church o yung mga nakikinig sa online, ang isang maling desisyon ay pwedeng magdulot ng mali at palpak na buhay hanggang sa kinabukasan. Ingatan po natin ang ating magiging desisyon. Kanina lang, napapagkwentahan natin dito, ano yung epekto pag ang isang pamilya ay hindi lahat solid sa Panginoon, hindi lahat mananampalataya. Perhaps kayo dyan sa online ay pwede kayong mag-share. Ano ang naranasan ninyo kung ang inyong kasama, kapartner ay hindi pawang mananampalataya? Bakit umabot sa ganun? Dahil sa maling desisyon. Yan. So, napakahirap po niyan. So, palagay ko naman, sa dami ng napag-aralan ng mga tao sa Touching Lives ay hinug na at sawang-sawa na sa ganitong pangaral ni Pastor. Pero minsan dahil sa sobrang dami ng sinabi, hindi pa rin nauunawaan at natatandaan. Marami tayong mga kasama dati, nasaan na sila ngayon? Bakit? Maling desisyon. Sana yung mga natitira dito, ayun, sariling desisyon. Salamat Kuya Bob. Sana yung mga natitira dito ay hindi na magkaroon ng maling desisyon. Mabanggit ko lang, si Ate Jessa ay nandito. Nasa Qatar ito si Ate Jessa. Si Ate Jessa ang isa sa pinakaunang kasama natin dito sa Touching Lives. Parang 5 years ago, dumating ang panahon na hindi umattend din sa church. At yung mga kasama ni Ate Jessa
ng mga nanay at mga tatay ay pawang wala na ngayon. Ang tanong, nasan kaya sila? Nakapagbibigay kaya sila ng kaluguran sa Panginoon? Anong klaseng buhay kaya mayroon sila na iniwanan nila ang Panginoon dahil sa kanilang desisyon? Hindi ko po kayang husgahan kung anong sitwasyon nila. Pero ang sinasabi ko lang, sana ay nagiging maayos at tama ang resulta ng kanilang naging desisyon. So tayong lahat, sa pagkakataon na to, nakakarinig tayo ng ganitong salita, ay nawa ay magkaroon tayo, mabuksan ang ating puso, mabuksan ang ating isipan, mabasag ang mga pride, ang mga ego natin. Dahil ang isang maling desisyon ay ang magiging epekto at resulta nito ay panghabang buhay. Nakakatakot po yan at nakakalungkot. No, marami ng napahamak, marami ng napariwara ang buhay. Hindi ko na kayang banggitin kung sino-sino sila. So, sana ay wag nang madagdagan pa. Yan. Banggitin natin ang pangalan. Okay. Sa huli, ang mga talatang ito ay nagsisilbing paalala ng patuloy na pakikibaka sa pagitan ng pananampalataya at takot, pagtitiwala sa Diyos, at pag-asa sa kapangyarihan ng tao. Hinahamon nito ang mambabasa, tayong lahat, na isalang-alang kung nasaan ang ating tunay na katapatan at pagnilayan ng mga tema ng pananampalataya, pagtitiwala at debosyon sa tao o debosyon sa Diyos. Sa mas malaking konteksto ng aklat ng Isaiah, ang talatang ito ay naglalarawan ng sukdulang tagumpay ng Diyos laban sa puwersa ng mundo. Well, hindi pa natin natalakay dito, pero alam nating lahat na sa dulo ng kabanatang 37, nandun ang tagumpay ng Israel, nandun ang tagumpay ng Diyos. Pero hindi pa rin doon natatapos. Kasi hanggang sa kasalukuyang panahon, tuloy-tuloy pa rin. So again, lagi kong sinasabi, ang anumang bagay na sinimulan ng mali ay mananatiling mali. Malibang itama. Pero pag sinimulan mo ng mali, ay hirapan ka ng itama, nadadala ka na. At kalimitan matatapos ito ng mali. Ay di wag na tayong magsimula ng mali. Itama na natin hanggat may pagkakataon pa. Dahil mahirap, napakakomplikado ng buhay, napakaraming mabibigat na sitwasyon. Wag na nating dagdagan ng problema ng mundo. Po. Okay, so hanggang doon lang po muna ang ating talakayan sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong pagsama. Kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa bagay na ating napag-aralan, pwede lang po kayong mag-message doon sa ating video, mag-comment lang po, o pwede rin naman sa aking personal account, pwede nyo namang ma-reach out ang aking messenger para mapag-usapan pa natin ang mga bagay na to. Lalo na yung sa sitwasyon ng pagsunod sa Panginoon. So, yan. So, tayo po'y magwakas sa pamamagitan ng panalangin. Pray po tayo. Muli po, Amang Diyos, kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa gabing ito. Salamat sa biyaya mo, sa pag-ibig at sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang makapagpatuloy kami ng pag-aaral. Salamat, Panginoon, sa mga kasama namin na nakinig, nag-join sa aming talakayan dito sa church, ang pamilya Odnido, si Juana, si Princess, si Abby, si Kuya Bob, si Ate Alma, si Sam, at sa mga kapatiran na kasama sa online. Salamat po sa kanilang lahat, Panginoon. At sa mga makakapanood pa ng recording ng video na ito, naway matuto ang bawat isa at magkaroon ng karagdagang kaalaman para sa pagsunod at paglilingkod sa iyo. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa sa amin, namang Diyos. Pinapaubayan namin sa iyong lahat-lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Nahuli si Ate Josie at si Belamea. Ayan. Okay, salamat Leia. Salamat. Ingat kayo lagi dyan. Si Irene, si Ate Jessa, si Sister Alona, si Pastor John, Pastor Nanding at si Pastor Claude. Salamat sa inyong lahat. Si Brother Edgar, pagpalain kayo ng Panginoon. God bless everyone. Bye-bye po. Bye-bye.